Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga. Habang inaantay natin mga ka-Wonder yung susunod na hearing dito sa darating na Lunes, balikan natin mga ka-Wonder itong naging trial dito sa grave threats na aligasyon laban dyan kay Sara Duterte. At sa mga panayam, no, sa mga YouTube channel, Facebook, at iba pang mga platforms ay nakikita na papanood natin. Itong mga iniimbitahang mga profesor ng mga law school, law colleges, yung mga dating mga justices, mga abogado, mga profesor, mga analyst, sila po ay nagbibigay ng kanilang mga opinion at mga takeaways doon sa nangyaring trial dito sa grave threats allegation, no, dito kay Sara Duterte bilang impeachable offense, no. Isa lang yan po sa sinasabi mga impeachable offenses ni Sara Duterte. At yan pong dalawang counsel niya, namely si Attorney Vinluan at si Attorney Carlo Joaquin Narvasa, yung una po ng abogado na marami nga po nagtatawa at gumagawa na ng meme, no. Ito pong dalawang counsel niya ang siyang nagtanggol sa kanya ukol doon sa grave threats na issue, no, sa Article 4 and Articles of Impeachment. So, ano yung mga napansin natin, mga ka-Wonder, kasi napapanood natin yan, naririnig. Pero may mga dito sa atin, meron tayong napansing 8 na inconsistencies o lapses o in vernacular, kapalpakan nitong legal counsel ni Sara Duterte na siyang magpapahamak sa kanila. Kasi kung mapapansin natin mga ka-Wonder, mukhang hindi nag-uusap itong mga ito. Mukhang inassign lang sila sa mga articles, no, yung mga articles of impeachment na para pagtanggol si Sara Duterte. Pero mukhang hindi sila nag-uusap, no, as a group. Kaya napapansin mo mga ka-Wonder yung mga lapses. But before that mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster 100% po. Libre ang pag-subscribe, kaya mag-subscribe na po kayo para ma-reach naman natin yung 100,000 subscribers. I understand na medyo bago tayo sa politics, pero maraming salamat sa mga nagsasubscribe, sa mga patuloy na nag-views. Konti man o marami, patuloy po tayong mag-e-ere dahil dito po sa ating channel ay nagbibigay po tayo ng education, information, ano. At kung ma-entertain kayo, salamat din, ano. So mga ka-Wonder, itong napansin natin dito sa strategy o inconsistencies sa legal strategy, no, nitong grupo o panig ni Sara Duterte. Kasi ang isang impeachment mga ka-Wonder, again, inuulit natin, ay isang proseso kung saan ang ebidensya ang dapat magpasya. Hindi yung ingay, hindi yung dami ng objection, Your Honor, hindi yung husay ng talumpati o yung mga narratives dyan o mga speeches, hindi po yan. Ang tinitignan dyan mga ka-Wonder, itong ebidensya kasi yan po ang magpapasya. Kaya ang mga punto rito mga ka-Wonder na pag-uusapan natin ngayon ay mga bilang na mga critical sa observation. Yung na-observe natin mga ka-Wonder na very critical na hindi bilang patunayang paglabag mga ka-Wonder, no, kundi mga napansin nating mga critical offenses o lapses na ginawa nitong mga counsel ni Sara Duterte. Yan po ay ayon sa ating pong naobserbahan at research. So una mga ka-Wonder, yung sinasabing issue ng pag-authenticate ng video. No? Not to mention, nagpahabol pa si Senator Robin Padilla na gusto niyang alamin yung credibility nitong tao. Mukhang hindi nakikinig. No? Sinabi na nga niya kung ano yung kanyang credibility. Yun na nga. Kumbaga, sa simula pa lang, ginigiit na ng depensa na hindi pa authenticated ang video. Sabi niya. Kaya hindi nito dapat bigyan ng bigat. Yun ang sabi nitong depensa. Pero habang ipinapaliwanag mga ka-Wonder, habang pinapaliwanag nila yung nilalaman nito, nagbibigay ito mga ka-Wonder, no? Nagbibigay sila, itong mga ito, ng mga dahilan kung bakit nasabi umano yun ni Sara Duterte. Biruin mo, sinasabi pa nga nila hindi nila na-authenticate yung video pero nagpapaliwanag na sila kung bakit sinabi raw ni Sara Duterte. Hindi ba inconsistent? Parang sinasabi na nga nila na yung video na yun ay totoo. So doon pa lang malalaman mo
No, halimbawa nga, sabi nga, para protektahan daw yung sarili. Sabi nga, the one, siguro kung i-rephrase ko, no, speaking was not Vice President Sara. It was Sara Duterte, the mother, the wife, kung ano-ano, no, na bilang pagprotekta sa sarili, no, at sa kanyang mga anak, no, yun palang mga ka-wonder, na parang sinasabi mo na si Sara nga yun, hindi ba sablay? No? So, at nagbibigay ito na impression mga ka-wonder, no? Na hindi muna nila kinwestiyon kung siya ba talaga, no? Yung nasa video, hindi nila kinwestiyon yun, no? Tahimik sila doon. Doon lang sila sa side ng dinidiscredit nila kung yung video is authenticated, kung ano pa, yung mga senador nga, binaba yung itong antas nitong si Kalilong, no, na isa lang palang hindi eksperto daw, no, hindi muna nila kinwestiyon kung talaga bang si Sara yung nasa video. Sa halip, ano ginawa nila? Tila mas pinilit pa nila mga ka-wonder na ipaliwanag yung konteksto ng mga sinabi. Yung mga sinabi ni Sara doon, yun ang pinaliwanag nila. Hindi ba parang, ewan mo masasabi mo mga ka-wonder kung mahuhusay ba talagang abogado ito? Kasi sa unang pagpapakilala, eto yung mga hanay ng mga abogado na talagang, uy, magagaling yata ito. Pero dito sa ating mong naririnig, yung mga inconsistencies, no? Minsan natatawa nga si Ligutan, ano? Parang kulang na lang i-bash niya kung wala sila sa setting ng korte, ano? Parang nakikita niya agad na hindi consistent itong mga depensa ni Sara Duterte. Mas pinili pa nilang ipaliwanag yung konteksto ng mga sinabi. Ibig sabihin, parang sinasabi nga nila na sinabi talaga yun ni Sara Duterte. Kasi kung yun ay sasabihin mong walang bearing, hindi yun totoo, bakit mo papansinin? Why bother dun sa pag-explain? Diba? At dahil dyan mga ka-wonder, maaring itanong, no, ng kabilang panig nitong prosecution, no, kung hindi pa napatutunayan yung sinasabi, no, na siya yung nagsalita, bakit agad ipinapaliwanag yung motibo ng nagsalita? Pinaliwanag nyo na yung motibo kung hindi pa talaga napapatunayan na si Sara nga yan mismo. Di ba? Yan ang unang lapse na napansin natin dito sa dalawang abogado, si Narbasa at saka to si Binluan. Mukhang hindi nag-usap mga ka-wonder. At mukhang hindi nag-check. Tinitignan na nila yung sarili nila, sigurong assign yan. No? Pangalawa mga ka-wonder, nakita natin yung paglipat ng depensa. Mula sa hindi tanggap ang ebidensya, patungo saan? Sa may dahilan ba ang sinabi? Yun yung parang nakikita natin. Hindi nga tanggap yung ebidensya. Tapos biglang tumungo dun sa may dahilan yung sinabi. Ito yung dahilan. Dahil nga pinagtanggol, na-stress, kung ano-anong mga sinabi. Nanay, magulang, asawa, yun yung mga dahilan. No? Kaya sinabi at ito ay, sabi ron, part ng freedom of expression, yung mga pinaliwanag na. So, dun palang huling-huli na. Sabi nga sa kasabihan, ang isda sa bibig na huhuli. No? Kaya, dapat hanggang dun lang muna tayo. Baka may masabi pa tayong degrading. No? Ma-degrade pa itong mga abogado na to. We respect lawyers. I have a lot of lawyer friends. No? And we respect them. No? Give credit when it comes to constitution. Pero sana, when it comes sa mga ganito, no, okay lang yan. Kasi nga, lalo nang didiin si Sara Duterte. No? At dagdag dyan mga ka-wonder, doon sa paglipat ng depensa mula sa hindi tanggap yung ebidensya, na biglang may dahilan ba ang sinabi? Parang ganun ang ginawa nila. Binigyan na nilang ng dahilan. Kasi mga ka-wonder, may dalawang magkaibang depensa. Una, yung hindi admissible ang depensa. Ito nga, sinasabi nga sa una na banggit natin. At yung pangalawa, kung totoo man, may legal o moral na paliwanag. So, nagpaliwanag sila rito. Bakit sila magpapaliwanag kung sinasabi nga nilang parang kinu-question nila yung credibility ng video? No? Hindi ko alam kung ang point nila is may video, pero yung sinabi parang tampered. Ano bang ibig nilang sabihin doon? Basta nagpaliwanag na lang sila. Kapag pinagsabay kasi mga ka-wonder, yung dalawang ito na nabanggit natin, itong kung admissible ang ebidensya, at kung totoo man may legal o moral na paliwanag, at kapag pinagsabay mo yung dalawa, nang hindi malinaw ang paghiwalay mo, no? Magkahiwalay yan nagmumukhang hindi consistent ang depensa. So, doon na, pangalawang lapses nila. Pangalawang kapalpakan, in other words. Pangatlo, mga ka-wonder, no?
yung sinasabing pagbibigay ng konteksto na hindi naman itinanggi ang aktual na pahayag kasi hindi naman nila tinatanggi. Sa dami ng aligasyon na yon, wala tayong narinig mga ka-wonder. Correct me if you heard any from those allegations that they denied. No? Wala man lang tayong narinig na aktual na pahayag kahit dun sa setting ng pagkocross at pagpapalitan nila nitong prosecutor at saka nitong depensa. No, sa halip mga ka-wonder, direktang sabihin na hindi siya yun, no? Hindi niya sinabi yun. Sabihin dapat itong depensa. Hindi niya sinabi yun. Wala ka narinig na ganun mga ka-wonder, no? No, doon pa lang makikita mo na yung kahit hindi pa man buo at konkreto yung konklusyon, parang may partial truth agad. No, although at the back of our mind, we have our own decisions. We have our own assessment. No, we have our own just judgment na o pre-assessment na. Noon pa lang may pre-assessment na tayo. At lalong napagtibayan nung narinig natin dito sa pagdinig sa House Committee on Justice. No? Hindi sinabing hindi siya 'yon. No, mas naging sentro pa nga mga ka-wonder yung argumento. No, yung emosyon ni Sarah, toxic na at yung Romanov kuno na to be honest, this is our opinion. Sa tingin namin hindi totoo tong Romanov na to, no. Kumbaga, ipinasok na lang nila yan. O, given, no? Na sinabi mismo ni Duterte na mahilig silang mag-plant ng mga evidence, gumawa ng mga eksena. At kung natatandaan nyo yung last dito sa liig ni Sarah, na ginurgur din siya. And take note, mga ka-wonder, take note of this. Kung yan ay totoo na may gumurgur sa kanya, bakit hindi yan inimbestigahan? Bakit hindi yan kumalat? Hindi yan lumalim? At hindi yan pinagtuunan ng pansin, parang nawala lang, sinabi lang gurgur dahil may sugat siya ginurgur. No? Kaya doon pa lang malalaman mo na parang siguro kung uungkatin yan, baka magkabistuhan, kaya hindi na lang yan pinaingay pa. No? At doon mabalik tayo sa naging sentro ng argumento, emosyon, galit. Sabi niya, I feel like ihiwalay daw yung ulo sa katawan. No? Yung mga stress na raw siya, kaya kung ano na naisip niya, tingin niya, sinasakal niya ni mga tao. Doon ine-express niya yung pagiging violent niya. No? Hindi ito freedom of expression eh. Freedom of your expression. Pero tandaan natin, ang freedom of expression ay laging may limit. No? Beyond that, krimen. Kaya ito, nasampahan siya ng grave threats ngayon. At yung sinasabing banta sa seguridad nila, Operation Romanov daw, itong sa Russian history na pamilya, na buong pamilya na yan, talagang winalis yan. No? At ginagaya daw dyan at na meron daw silang ganun na kumbaga, syempre, sino ba naman pagbibintangan nila? Syempre, yung mga tao natatawa na lang kung ano-anong kwentong pagong. Honestly, no, mukhang sabi nga nila mukhang hindi totoo. Sa ating opinion, mga ka-wonder, sa tinitignan natin, sa tingin natin, mukhang hindi totoo. No? Sa tingin natin, that's our own view. Mukhang hindi siya totoo. Mukhang isiningit na lang siya para ma-justify yung mga kasalanan. No? Dahil sa galit, sabi nga, bago ka magsalita, kapag galit ka, mag-isip ka muna ng 100 beses kasi yung lalabas sa bibig mo, it could either make you or break you. But in this case, it looks like they are breaking Sara Duterte. No? At yung sinasabing pagpoprotekta nga sa pamilya na may plano daw sa kanila na gagawin. No? Anyway, yun lang yung opinion natin. Mukhang hindi totoo sa tingin ng karamihan sa ibang mga content creators. Sa opinion ng mga ibang taong bayan, sa mga comment section, sa tingin nila hindi totoo. At dahil dito mga ka-wonder, maaring mabuo yung sinasabing impresyon na ang yung issue ay kung hindi sinabi ba niya. No? Kung bakit niya ito sinabi, yun ang lumalabas. Hindi yung issue, hindi niya ito sinabi. Hindi siya yun ang diniin dito ng mga counsel niya, tagapagtanggol niya, kung bakit niya ito sinabi. So doon pa lang mga ka-wonder, inconsistent na. Tama nga si Catherine ko, representative ko, napawang tunog lata. Maingay lang, mukha lang magaling, susungit-sungit, smart titignan, pero walang laman yung kanila pong depensa. At pang-apat, mga ka-wonder, pagtuon sa intensyon, imbes na sa aktual na salita. No? Yung actual na sinabi, kasi video nakalat yan. Sabi nga ni Attorney Cayosa, no? Na ito'y malakas na ebidensya. No? She stated that in public and everybody's eyes beheld what she said, no? Via social media. No? Narinig lahat na ito'y malakas na ebidensya.
Pero imbis na pagtuunan yung intensyon, Dodo, no? Imbis na yung aktual na salita, madalas iginigiit ng depensa na wala siyang intensyong gawin ang sinabing aksyon. So, kumbaga, nasabi niya lang yung aksyon na yun, no? Pero parang hindi niya naman daw intensyon yun. Narinig din natin kay Sarah, no? Na parang hindi niya gawa mapapala yung wala raw siyang mapapala. Parang, kung hindi ako nagkakamali sa dami kasi ng video ko na narinig ko sa kanya, parang, correct me if I'm wrong, ano? Kung nasabi niya na parang idininay niya yung hindi yun ang intensyon niya sa sinabi niya. At ngunit maaring itanong mga ka-wonder dapat, no? Kung walang intensyon, bakit ganun kabigat ang mga salitang ginamit? No? Di ba sabi nga out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Sa Tagalog, kung anong laman ng puso, laman ng bibig. No? Sabi yung isip kasi, pag yung isip, pinasok mo lang yan parang computer. Magpa-process lang yan. You could either trash it out right away or it will proceed down to your heart. It will process there in a long time. Yung inis, mapupunta sa galit. Yung galit, napupunta sa matinding galit. No? Hanggang sa magagrudge ka na. So kung walang intensyon, bakit ganun kabigat ang salitang ginamit? Nag-hire. Kinausap ko na sila. Pag may nangyari patigukin mo to, sige to. No joke. No joke. Ni-reiterate niya pa. Yung isa pang another, no joke. Pagkasabi niya, no joke. And then she reiterated, no joke. So yun yung nagpatibay lalo na pagsasabihin, nagbibiro lang siya. Out lang yan dun out of her rage. No? Grave threat is a grave threat. No? Yun pa rin yun. Dahil sa impeachment, mga ka-wonder, mahalaga rin, mga ka-wonder, yung epekto ng kilos sa pananalita ng isang mataas na opisyal. No? Kaya nga, impeachable offenses At sinuri yan mabuti dito sa House Committee on Justice bago ipasa sa Senado. Otherwise, they're just wasting the time of the Senate, no? To convene at pag-usapan at pakinggan sila. So nakita nila dito, substance, in form, in substance, no? Bago nila ipasa sa Senado. So yung sinasabi ritong panalita at bigat ng sinabi ng mataas na opisyal. Panglima, hindi ganap na nasagot ang issue. Wala ka talaga nakita, sabi nga ng mga abogado, sabi ng mga DDS, na ipanalo ng mga depensa ni Sarah, hindi umubra yung mga prosecutor. Pero pag narinig mo, abogado mismo nagsalita, yung abogadong impartial, yung nasa hulog kung magsalita, hindi yung may kinikilingan lang for the sake na may makuha silang views, for the sake na dumami yung simpatiya nila, may mga ganun for the sake ng kapalit na pera minsan, ito yung twist na yung katotohanan. May mga ganun tayong alam na tao, no? Yun nga, hindi ganap na nasagot yung issue ng sinasabing public accountability. Kasi ang impeachment, mga ka-wonder, tinitingnan dito, hindi yung simpleng criminal case. No? Ang pangunahing tanong dito dapat ay, nagpakita bang opisyal ng asal na angkop sa kanyang posisyon bilang Vice President? No? Supposedly tumutulong sa Pangulo. Kung makikita mo yung mga post, tree planting, pagtatanim, laki-laki ng pondo. Ilang milyon, bilyon. Palagi may kita mo na nagtatatanim, umakyat sa bundok. Yung iba nga nagdududa, anong ginagawa sa bundok niyan? Siguro, sabi ng iba, doon sa mga medyo, impartial lang, baka nagre-reforestation yan. O yung inaayos niya yung forest, kakalbo kasi. Sabi naman ng iba, ano kayang ginagawa niyan dyan sa bundok? Opinion lang to, sabi ng iba sa mga comments, siguro nakikipag-contact yan sa mga makakaliwa. Parang gano'n, para may kakampi. Yun yung mga na-opinion tuloy ng mga tao kasi nga hindi na ipapaliwanag ng mabuti kung anong ginagawa niya sa bundok. Nakikita lang natin nagtatatanim siya. What if alibay niya lang yung patanim-tanim pero at the back of that, may iba palang agenda. Ito po yung base sa nakikita kasi hindi na ipapaliwanag No? Base pa sa, of course, yung mga naririnig natin. Mga Sara Army, yung mga plano nila, itong plano nilang patalsikin kaya hindi mo aalis sa isipan ng tao yung mga namumuong ganong klaseng isip. At isa pa, mga ka-wonder, kung yung ebidensya ba ay nakatuon lamang sa teknikalidad, which is, ito yung nakikita natin, na sumusumbong sila sa Supreme Court, no, crying out for just technicalities, pero yung laman ng mga offenses, yun ang dapat malaman ng tao at bigyan ng hustisya rito. At ginadaan na lang, hoping na ma-acquit,
maapila na naman sa Supreme Court na mapatigil na naman ito dahil sa technicalities lang, no? Doon lang nakatuon sa technicalities ng ebidensya. Kasi maaari yung mga ka-wonder, mabawasan ang pagtugon sa usapin ng pananagutan sa publiko. Public accountability to. Sabi nga, public office is a public trust. No? People are looking up to you. 32 million, binibida mo nga. Pero sabi nga ng iba, 32 million are being betrayed because they're expecting something from Sarah. At tinan mo yung pinagagagawa. No? Tinan mo. May mga nakita pa nga tayo, pag sakuna, nasaan na? Sa ibang bansa, ito ba'y sinasadya? Well, payback time will come. No? Sabi nga nila, ngiti-ngiti ka, smile-smile ka. Pero at the back of that, people can see you through. Na there is pain, there is hatred, there is wrath, yun ang nakikita nila. Na yung smile is superficial, sugar-coated lang. Artificial lang. And of course, sabi nga nitong si Sulaika, maghanda raw, mag-prepare daw sa bagyong Sara. By the way, yung bagyong Sara nga pala mga ka-wonder ay humina. Humina na, no? Kaya sabi nga ng isang representative, maghanda sila kasi pag oras daw ng sakuna, wala raw lagi itong si Sara Duterte. So, ibinalik sa kanya nitong representative. So, be careful kung ano yung mga sasabihin natin dahil lagi niya may karampatang pambabara na ikapahihiya, no? Nitong kredibilidad, nitong mga sinasabi nila na babalik sa kanila. At pang-ani mga ka-wonder, no, yung pagkakaroon ng magkakaibang emphasis ng mga abogado. Kasi mga ka-wonder, itong dilema niyan. 16 ang kanyang lawyers, matitindi, di kampanilya yung iba. No, kapag maraming abogado o nagsasalita, no, may mga pagkakataong iba-iba din ang argumento. Kagaya nitong dalawa pa lang yan, ha? Dalawa pa lang yan. Siguro kung napapanood nila to, tama si Wonder Vlogcaster, no? Dapat mag-usap tayo para hindi tayo inconsistent, no? Wala tayong magagawa. Itong ating channel is for educational, no? At talagang dapat ipaalam natin yung mga nangyayari sa ating bayan at pinapaliwanag natin para magkaroon ng kamalayan at matuto yung mga nakikinig at somehow ma-enlightened yung mga nalalabuan. No? Kaya nagkakaroon tuloy ng pagkaiba-iba ng argumento. Halimbawa, no? Yung isa nagsabing walang ebidensya. Wala, sabi nitong si Narbasa. Kine-question niya. Pati yung credibility na nagsasalita, yung mga training, yung background. Yung isa naman, ipinapaliwanag niya. Itong si Binluan. Kung bakit nangyaring insidente. Di ba mga ka-wonder? Kaya ako nung napapanood ko yun, napapailing na lang ako. Tawa ako ng tawa sa kanila. No? Kasi maaari itong magbigay mga ka-wonder ng impresyon na hindi ganap na magkatugma yung depensa. Inconsistency. Sabi nga nila, a key to success is consistency. Consistency is the key. Sabi pa nga ng iba, consistency is the king. Pero dito sa nakita natin, ito yung malamang isa na sa magpapahamak kay Sara Duterte. Inconsistency. Pang-pito, yung pagdidepende. Nabanggit na nga natin sa technicalities. Sa technicalidad, no, marami kasing naging argumento na nakatuon mga ka-wonder. Kung napapansin nyo, kung napanood nyo, yung haba na yan, na 9 hours in all. No, yung proseso, tinitingnan nila kung dumaan ba yan sa tamang proseso. Yung una nga na archive na sinabi ng Supreme Court, bigyan yun due process na archive. No, kasi wala nga sa tamang proseso. Yung jurisdiction, sabi nila, wala sa amin yan. Hindi namin, wala sa jurisdiction. Hindi kami sakop niyang House of Representatives na yan, kaya hindi sila ma-attend. Antayin namin yung Senado. Ano pa? Eto ngayon, si Cheese naman. Pinapa-disqualify nila yung pagkaka-appoint bilang presiding officer. At itong pagbotohan nga na nangyari nitong June 3 ba yan o May, no? Yung nagkaroon ng botohan na bumalik na sa current majority, no? At yung admissibility at yung constitutional issues, yan na lang kinakapitan nila. Doon sila tumutuon, mga technicalities, mga ka-wonder. Hindi yung laman, yung mga SALN, bank records, grave threats, yung mga ghost projects, yung mga sinasabing overpricing, yung mga walang habas na paggastos, yung mga pangalang chichirya, Piatos, Mary Grace, at kung ano-ano pa. Hindi yun ang kanilang pinagtatanggol at kundi technicality na lang para hoping na itong technicalities running to their city of refuge na mapansin at sasabihin na namang unconstitutional. Pero then again, nagbabantay nga yung taong bayan. Dahil alam natin na
walang pakialam ang Supreme Court sa Senado dahil iyan po ay independent, co-equal body. No, at kapag nakikita ng mga irrational na kagaya nitong overreaching na siyang sa tingin ko naghinay-hinay na rin tong Supreme Court dahil napansin ito kahit mga kapwa-abogado ay hindi sinasang-ayunan ito. No? At nag-iinit na rin yung taong bayan, nagbabantay na pag may pagkakamali dyan, na nakikita na may pagluluto, of course, taong bayan ang kikilos dyan. No, bagamat mahalaga mga ka-wonder ang mga ito na nabanggit natin, na kumakapit sila sa technicalities pagdating sa batas, maaring tignan mga ka-wonder ng publiko. Tayo kasi ang final judge. Magkakaroon ng optics yung mga tao na dahil dun sa project nila. Bakit hindi kasi direktang sinagot, no, yung mga akusasyon sa kanya? Hindi mo naman makikita no? Inconsistent pa. Doon na lang kumakapit. Sana ma-acquit, matapos na, hindi matuloy ito. Doon lang sa technical. Ibig sabihin yung mga procedure, yung naayon ba sa batas yung pagproseso, yung pagsampa, yun na lang, doon na lang tinitignan. At sana nga magkaroon ng batas patungkol dyan para hindi yan maabuso. At pangwalo mga ka-wonder, yung pagkakaiba ng legal defense at public perception. Ito may perception na tayo, may sarili na tayong iniisip, no? Sa at the back of our mind, active minds. O yung sinasabi natin kahit na opinion lang, hindi mo actual na panood, bumubuo na yung mga perception ng tao. Kasi mga ka-wonder, ang isang argumento, no, epektibo sa korte ay hindi laging epektibo sa publiko. No? Legal, kasi bakit? Meron ding political, meron ding constitutional, meron ding moral, no? Meron din. Kaya yung batas natin may halong moral Kasi bakit? In fact, yung mga, I think, no, yung pinagkuhanan niyan, may halong moral. Sa panahon ng Israelita, meron silang mga moral laws, ceremonial laws, kung ano-anong mga laws, iba-iba. No? Kaya importante mga ka-wonder, na hindi porke epektibo ito sa korte, epektibo ito sa publiko. Dahil iba ang pamantayan ng publikong ginagamit. Halimbawa, hindi pa authenticate ang video. No? Hindi pa authenticated ang video, sabi nila. Pero kung kasunod nito mga ka-wonder, sinabi yun Sinabi niya yun dahil natatakot siya. Sinabi nung abogado dahil stress siya. Dahil may threat sa kanya. O ano ibig sabihin nun? Okay, huli ka. Huli ka sa bibig mo. Ang isda na huli sa bibig. Sinabi niya yun kasi dahil natatakot siya sabi ng isa. So huling-huli na. Kaya isipin ng publiko, maaring isipin mga ka-wonder, na tila kinikilala na rin nitong mga depensa ng mga abogado yung authenticity ng video. Ganon din ang lumabas. No? Tahimik lang yung mga yan. Pero nakikita na nila. No? Bugok na lang ang hindi nakakatch nun. No, ibig sabihin, not actually bugok kung hindi napansin. Sabihin natin mahina mag-catch. Parang bugok na rin. Sabihin na lang natin slow. Pero eventually siguro kung babalikan niya, makukuha niya yun. No? Kahit sabihin mong hindi yun legal, yung layunin ng depensa, pero nakita na agad doon yung pinaka-ebidensya agad. Kahit na sabihing hindi pa tinutumbok, pero tumbok na ng publiko dahil sa inconsistency. So yung mga posibleng inconsistencies na ito ay madalas ibinabato ng mga kritiko. Itong pag-question sa authenticity pero pagtaglay sa motibo ng nagsasalita. Sinabi ng isa, yung pag-angkin na wala umanong banta. Sabi ng depensa, pero binanggit na ginawa ang pahayag bilang protection sa sarili. Ano yun? Di ba inconsistent? Parang sinabi mo na rin na yung video ay totoong sinabi ni Sara Duterte at siya yun. No, yung pagbibigay diin sa teknikalidad. Ito ay recap na lang. Kaysa mismong nilalaman ng akusasyon. Di ba? Puro technicalities na lang. Pagpapaliwanag sa konteksto. No? Sa halip na tahasang pagtanggi doon sa sinabi. No? At yung isa pa, yung pagkakaibang tono o focus ng mga abogado sa iba't ibang pagdinig. Ayan. Kaya tandaan natin mga ka-wonder na ang puntong ito ay mga obserbasyon, no, at posibleng kritisismo, no, sa strategy at depensa. Of course, itong depensa na napansin natin. Pero sabihin natin, ganun pa man, hindi pa rin automatic yan mga ka-wonder na yung kanilang argumento ay may pananagutan na si Sara, pero nahuhuli na somehow dun sa sarili nilang bibig. Parang si Marcoleta, pinahamak yung sarili niya. No?
Kahit sabihin na nating wala pang final verdict dito, pero nakikita na natin mga ka-wonder kasi tinitimbang natin yung lakas ng ebidensya, yung kredibilidad ng saksi, at yung bigat ng mga legal arguments na nasa kapangyarihan ng tribunal dito sa Senado. Itong mga senator judges na humahatol sa kaso. Unless may kinikilingan ka na talaga, may tinititigan ka na talaga, makikita mo pa lang na yung ebidensya ay talagang overwhelming at talagang kinakain itong depensa. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para malaman o ma-share pa ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video mga ka-wonder para malaman nila itong 8 kapalpakan, lapses or inconsistencies nitong depensa sa panig ni Sara Duterte na maaring ikapahamak niya. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.